Nakakita ka na ba ng ganito? This is spray foam. And finally, ginagamit na rin ito sa Pilipinas. So, para saan nga ba to? And paano siya gamitin? Tara, matuto tayo. Ginagamit ang spray foam kagaya ng Sika Boom para mag-fill, seal, insulate, fix. Ginagamit to sa mga connection joints ng bintana, sa mga pipe entry, sa mga aircon vents and gaps, etc. And surprisingly, it's super easy to use. For Sika Boom, here are the steps. 1. Shake, 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 shake. 2. Pop open. 3. Attach the nozzle. And then press. It's fast curing with high expansion at may sound and thermal insulation din siya. Sobrang versatile din itong gamitin. It's foam. You can cut it, you can sand it, you can paint it, and you can shape it however you want. Pwede to sa construction, sa mga DIYers, lalong-lalo na kung gusto mo itago mga mali mo. Parang relationship lang to. Pag nagkamali ka, itago mo. As you can see, sobrang daming perks po sa spray foam. So bakit parang ngayon lang siya nagpapakita dito sa Pilipinas? Well, for starters, mas mura po ang mga alternatives such as fiberglass, CHB, at saka mga nakasanayan na natin na insulation. Huwag po natin kalimutan ang mga traditional practices. Hindi naman po kasalanan ng mga tao natin na hindi sila sanay gumamit ng ganitong produkto. And personally for me, the biggest problem is that people consider spray foam as only insulation. Dito sa Pilipinas, we look less at insulation and focus heavily on ventilation, shading, open spaces, etc. And that's it. Thank you guys so much for watching, and this has been brought to you by GLI for you.